ating mga balita, sumirit na sa 150 overseas Filipino workers o OFWs ang nanawagang ligtas na ma-repatriate sa gitna ng tumitinding gerian ng Israel at Iran. Handa naman daw ang Department of Migrant Workers o DMW para sa mabilisang pagsaklolo sa ating mga apektadong kababayan. Narito ang ulat ni Rovic Manuel. Umakyat na sa 150 ang bilang ng mga overseas Filipino workers o OFWs ang humihingi ng tulong sa ating pamahalaan upang agad nang makauwi sa Pilipinas. Ito ay sa gitna pa rin ng kanilang takot sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Iran. Sa press briefing nitong Martes, sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na nagsisimula na ang repatriation efforts para sa ating mga kababayan. Sa huling tala ng DMW at ng OWA, tagumpay silang nakapagpabalik ng nasa 52 OFWs kasama na ang kanilang mga anak na na-stranded sa Jordan at Dubai na dumating simula noong Lunes. Samantala, kasabay ng lumalalang tensyon sa naturang mga bansa, may ilan pa ring Pinoy sa Israel ang nananatili pa rin doon sa kabila ng mga ulat na may mga Pinoy nang lubos na apektado ng gera. Sa panayam ng DZRH kay Glenn Repolyo, isa sa mga Pinoy na kasalukuyang nasa Israel, sinabi nitong tulad ng iba ay natatakot na rin aniya siya sa mga nakikitang nagliliparang missile. Actually sir, wala pa naman po kaming nare-receive from Philippine Embassy kung ano yung report po nila na kailangan na po namin mag-repatriate. Glenn, Ako sandali. naman po ang tatanungin Oo. kung ano yung will po ng God, kung talagang sasabihin po ng bahada po namin at dito mismo sa Israel na talagang need na namin mag-evacuate ang place na ito. Siguro yun na yung time po siguro sir na need na namin umuwi po. Ayon kay Repolyo, iba ang kaniyang naranasang takot sa tuwing nakaririnig ng alarm at mga pagsabog at tanging dasal na lang ang kaniyang kinakapitan. Yung hindi mo ini-expect na bigla na lang may mag-a-alarm. Yung pikit mata ka na lang, magpupray ka na lang po na pikit mata ka na lang, hintay mo kung saan dadapo yung... Oo. Kasi pag hinto po ng alarm, hintay mo mga ilang seconds, talagang Maririnig mo yung pagsabog ng bomba. Ayan. Yung pang hinihintay mo na lang kung sana Lord, wag naman ganit. Pag pumutok, yung malapit talagang danas ko rin yung takot talaga, iba rin yung takot po sir. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Repolyo na tulad ng iba niyang kasamang Pinoy doon ay nakahanda silang umuwi sakaling mag-anunsyo ang embahada na kailangan na nilang mag-repatriate. Samantala, sa isang ambush interview naman kanina kay Pangulong Bongbong Marcos sa San Francisco High School, sinabi nitong hindi pa daw kailangan ng mandatory repatriation sa Israel at Iran at ipinauubayan niya na sa mga Pilipino doon kung ligtas sila o gusto nang magpa-evacuate. We generally leave it to each individual or to each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sa huling tala ng Philippine Embassy in Israel as of June 17, 7 na ang naitatalang Pinoy na nasugatan mula sa mga missile attack at 49 ang nawala ng tirahan. Sa higit 30,000 namang Pinoy sa naturang bansa, higit 1,000 na ang nakauwi sa Pilipinas simula Oktubre noong 2023 hanggang ngayong buwan, habang nasa 63 na mga Pinoy na ang nabigyan ng assistance. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.